Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. At ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong chika sa politika na nagpapainit sa ulo ng Pinoy kabataan at OFWs. Si Representative Saldi Co biglang lumipad papuntang Amerika. Pero teka, kasama kaya niya ang pera ng bayan? Ay, nako, anong meron sa likod ng medical treatment na ito? Is it a legit health issue o may ibang script na naman ang politikong ito? Tara, i-breakdown natin ito mga kababayan mula Manila hanggang Dubai. Kung ikaw ay kabataan o OFW na nagpapakahirap magbayad ng buwis o magpadala ng remittance, tapos narinig mo na naman na may politikong lumilipad abroad habang may kontrobersiya, anong mararamdaman mo? Ganitong-ganito ang vibe ngayon sa balita tungkol kay Ako Bicol, Representative Saldi Co, mga kaibigan. Yan. Introduce Saldi Co as a key figure in the House of Representatives, former Appropriations Committee Chair, and now in the spotlight for his sudden U.S. trip amid budget controversies and flood control project issues. Bakit lagi na lang ganyan pag mga nai-issue yung mga yan? Health issues ang problema. Okay, kami mga kabataan, nag-aaral, nagtatrabaho, nagpapadala ng pera para sa pamilya. Gusto natin ng transparency. Kung may budget na 6.3 trillion pesos para sa 2025, bakit parang laging kulang ang pondo sa education, healthcare at trabaho? At bakit biglang nasa Amerika si Representative Co, mga kaibigan? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, i-hit ang like button, subscribe at i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Toronto o kahit saan sa mundo. Mag-comment kayo ng hashtag WalkWithLan para i-shoutout ko kayo sa susunod na video, mga kaibigan. At kung kaya, mag-super thanks naman please para suportahan ang content natin. Yan. Isang araw, nagising ang mga Pinoy sa balita. Si Representative Saldi Co wala na sa bansa. Nasa US na raw siya for medical treatment. Pero teka, parang deja vu, di ba? Parang pelikula. Kapag may kontrobersiya, biglang may health issue, ha? Ay, nako. Oy, mga ano po, pero seryoso, anong meron, mga kaibigan? Hay, nako, ito po konting facts lang. House spokesperson Princess Abante confirmed on September 4, 2025 that Co is in the US with appropriate travel documents for medical treatment, no? Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. added that Co accompanied his child to Boston University and stayed for a checkup due to low blood pressure. Naku po, putik na yan, bakit ganyan? Nako. Ay, nako. Low blood pressure, pwede naman iyan yan sa mga health center. Bakit ba? Baka low budget pressure na rin, ha? Kasi ang daming tanong sa 6.3 trillion pesos 2025 budget na hinawakan niya dati. Ano kaya? Nagpapacheck up ba talaga o nagpapalamig muna sa Boston habang mainit ang usapan sa Kongreso? No? Para sa ating mga kabataan na nag-aaral pa o nagtatrabaho abroad, importante ito, ha. Kung may sakit talaga si Representative Co, we wish him well. Pero kung excuse lang ito para umiwas sa mga tanong, di sana kami rin pwede mag-medical leave kapag may finals o overtime sa Dubai, mga kaibigan. Okay, ha? Co was the Appropriations Committee Chair until January 2025, overseeing the 6.352 trillion pesos 2025 budget. This budget faced backlash for 10 billion pesos cut to the Department of Education's computerization program, zero subsidy for field health, alleged insertions of billions for infrastructure projects, questioned by Navotas Representative Toby Chanco, mga kaibigan. Imagine this, mga kababayan. Kung ikaw yung estudyante na nag-aaral sa public school, tapos biglang walang budget para sa computers, pero may 39 billion pesos na insertions para sa mga proyekto na di natin alam kung saan napunta. So, magsasabi ka na lang, sana all. May ganitong budget para sa grades ko, mga kaibigan. Okay, Co claimed he stepped down due to health issues, and his ally says he's been transparent about the medical trip. He also championed programs like Ayuda sa Kapos ang Kita, which help low-income families. Lawmakers like Chanco and opposition representative
Edgar Iriza, one co to testify about budget insertions and his ties to SunWest Construction, which scored major flood control contracts. Critics argue his absence during probes raises red flags, mga kaibigan. Sa mga OFW natin sa Saudi, UAE o Canada, alam nyo kung gaano kahirap magpadala ng pera para sa pamilya. Kung totoo man ang mga insertions sa ito, parang sinasabi sa atin na mas mahalaga ang flood control projects kaysa sa edukasyon o healthcare. Pero teka, bakit di pa rin naaayos ang baha sa Pilipinas, mga kaibigan? Okay ha? Co-founded Sunwest Construction, which along with his brothers High Tone Construction secured 100 billion pesos in flood control projects from 2022 to 2025. No? President Marcos Jr. ordered a probe into these projects after massive floods exposed their inefficiencies, mga kaibigan. Picture this, habagat season na naman, lubog ang Metro Manila, pero ang mga flood control projects parang hindi man lang sumipot sa trabaho. At si representative ko, na dating boss ng SunWest, biglang nasa US, coincidence or convenient timing, mga kaibigan. Kung ako ang baha, magagalit din ako. 100 billion pesos ang budget, pero parang sa kanal lang napunta. Bakit man kailangan natin ng flood control sa budget mismo? Di ba? Kami, mga kabataan, gusto natin ng maayos na infrastruktura para di na magbabad sa baha ang mga pamilya natin. At sa mga OFW, alam nyo kung gaano kaimportante ang bawat sentimo ng buwis. Kung may anomalya sa flood control, parang ninakaw din ang pawis natin sa Middle East o Europe. Okay, ito co-divested from SunWest in 2019. So he claims no conflict of interest. His allies argue he's being unfairly targeted. No? Si Representative Terry Ridon says Co should be summoned if evidence links him to anomalous projects. The timing of his trip fuels suspicions, mga kaibigan. Sa X, trending na ang post tungkol kay Co. May mga nagsasabi baka nagpapalamig lang yan sa US, pero may mga supporters din na nagsasabi bigyan natin ang benepisyo ng duda, baka talagang may sakit. Anong tingin ninyo, mga kababayan? Mag-comment kayo sa baba. #WalkWithLan. Kami sa Gen Z at Millennials, allergic kami sa mga palusot. Gusto natin ng straight, up na sagot. Kung may sakit, okay. Pero bakit ngayon pa na mainit ang investigasyon? At sa mga OFW, alam natin kung gaano kahirap magtiwala sa gobyerno kapag may ganitong balita. Sa TikTok may meme na. Si Representative Co raw nasa US na kasama ang budget ng Pilipinas. Pero seryoso, mga kababayan, kailangan natin ng accountability. Kung may sakit, magpagaling. Pero kung may tinatago, magpapaliwanag. Okay, the House probe, mga kaibigan, on flood control projects continues and Co might be summoned if evidence surfaces. His absence could hurt his credibility, especially among youth who value transparency. Sa mga Pinoy sa US, Canada o Australia, panoorin natin kung paano haharapin ni Co ang mga tanong pagbalik na. Ang mga nasa Qatar, UAE o Japan. Importante ito, mga kababayan, kasi ang buwis natin ang pinag-uusapan dito. Kung gusto nyo ng updated, kung gusto nyo updated sa mga pangyayari sa susunod na kaganapan, i-subscribe na ang channel natin. #WalkWithLan. Mag-super thanks na rin para may pagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. I-share sa mga kaibigan nyo sa Makati, Cebu, o kahit sa Hong Kong, mga kaibigan. So, ano nga ba ang deal kay Representative Saldi Co? May sakit ba talaga o umiiwas sa maiinit na kontrobersiya? Ang budget insertions, flood control projects, at ang kanyang biglang lipad sa US, lahat yan nagdudulot ng tanong sa atin, lalo na sa mga kabataan at OFWs. Gusto natin ng gobyernong transparent, accountable, at totoong naglilingkod sa bayan. Kami, mga kabataan, ang future ng Pilipinas, at sa mga OFW natin sa Dubai, Sydney o Toronto, kayo ang mga bayani natin. Kaya't magtutuloy-tuloy tayo ng pagtatanong, pagbabantay at pag-aaksyon. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like, i-share at i-subscribe. Mag-comment kayo ng #WalkWithLan at sasabihin nyo kung ano ang tingin nyo sa issue na ito. Kung kaya mag-super thanks para suportahan ang content natin
para sa Pinoy youth at OFW sa buong mundo. Mula sa Quezon City hanggang Abu Dhabi. Salamat at hanggang sa susunod na #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas!